Kamusta mga kachika, kapolitika at kapuso? Ako si #WalkWithLan at welcome sa ilang mga minuto na masinsinang usapan na puno ng chismis, katotohanan at konting biruan. Ngayon, pag-uusapan natin ang tatlong kwentong trending na trending. Si Pasig City Mayor Vico Soto na kahit tatlong termino nang hinintay natin magka-love team, pilit pa rin nilang nililing kay Atasha Mulak. Maganda si Atasha ha. Ang birthday greetings ni na Kim Chiu at Paulo Abilino. Bakit parang mas nag-effort si Kim Aber? At si Josh Aquino na parang adopted na ng Binay family sa Makati. Pero bago tayo mag-dive in, pindutin mo na yung subscribe button, i-like at ang video na ito, i-comment, no? Yan. I-comment ang sagot mo sa tanong natin mamaya, no? At kung feeling mo generous, magpadala ng supers para may pagpatuloy natin ang ganitong klaseng chika. Ready na ba kayo? Tara, simulan na natin. Mga kaibigan, kung may isang politikong parang superhero sa paningin ng marami, yan si Vico Soto. Tatlong termino bilang mayor ng Pasig, nagtapos ng 27 years old, ng taong 27 years na dynasty ng Eusebio family. At ngayon, landslide victory ulit sa 2025 midterm elections, no? Pero kahit gaano siya ka-busy sa good governance, may oras pa rin ang netizens para i-ship siya kay Tasha Mulak. Anak ni Aga Mulak. Ano ba ito, Vico? Mayor ka na. Kailan ka magiging leading man? Sa isang viral TikTok, may naghanap kay Aga Mulak dahil daw girlfriend ni Vico si Atasha. Ang sagot ni Vico, ngiti lang at iling-iling. Classic Vico, diplomatic kahit sa chismis. Pero seryoso ha, bakit nga ba pilit siyang nililink kay Atasha? At bakit may mga supporters na nagdidikta na dapat non-political at non-corrupt ang future Mrs. Soto? Balikan natin ang konteksto. Si Vico, 35 years old, anak ni Connie Reyes at Vic Soto, ay kilala sa kanyang transparency at anti-corruption stance. Sa kanyang third term, nangako siyang i-institutionalize ang mga reforms sa Pasig tulad ng Pag-asa Scholarship Program at financial assistance sa mga estudyante. Pero kahit sikat na sikat si Vico, may disqualification case pa rin siyang kinaharap bago ang eleksyon na tinawanan niya lang gamit ang smiley emoji at parody ng Christmas song. Ngayon, si Atasha Mulak naman, 23 years old lang ha, batang-bata. Anak ni na Aga Mulak at Charlene Gonzalez ay isang rising star, model, endorser at TikTok personality. Hindi siya politiko at wala rin siyang bahid ng korupsyon. Kaya siguro perfect siya sa mata ng mga supporters ni Vico na nagsasabing, Vico, mag-asawa ka na, pero piliin mo yung malinis ha. Pero heto ang tanong, bakit kailangan i-dictate ng publiko ang love life ni Vico? Hindi ba ito yung sintomas ng ating kultura na pag-idolize sa mga politiko? Si Vico para sa marami ay hindi lang mayor. Siya ay simbolo ng pag-asa, pero kapag simbolo ka, parang lahat ng aspeto ng buhay mo kasama sa love life, kasama na love life. Kailangang i-approve ng masa. Sa isang banda, nakakatuwa itong shipping. Pero sa kabilang banda, hindi ba't medyo invasive? Si Vico na kilala sa kanyang prinsipyo ay malamang may sariling standard sa pag-ibig. At kung si Atasha nga, edi wow, what a power couple. Pero hanggat wala silang konfirmasyon, chismis lang ito. At alam nyo, ang chismis parang fake news din. Masarap pag-usapan, pero kailangan i-fact check. Pero teka, bago tayo magmalalim masyado ha, kwento ko muna yung nakakatawang happy dance ni Connie Reyes. Talaga naman, si Mami Connie, 70 years old na yan, pero ang lakas ng energy. Natawa pa si Vico sa sayaw ng nanay niya. Kung ako ang anak, sasabihin ko, Ma, chill ka lang, nanalo na ako. Isipin mo kung si Connie ganito kasaya sa third term ni Vico, ano kaya ang sayaw niya kung magpapakasal na si Vico? Baka sumayaw na siya ng cha-cha-cha-cha, slide sa aisle Talagang at kung si Atasha nga ang bride, baka si Aga Mulak pa magbigay ng motivational speech sa kasal. Vico, Pasig, pasiguruin mo ang puso ng anak ko, ha? Pero seryoso, ang saya ng dynamic ng pamilya ni Vico. Si Connie bilang ina ay proud na proud. At si Vico kahit sikat ay nananatiling grounded. Kaya naman siguro, kahit anong chismis ang lumabas, deadma lang siya. Pero mga kaibigan, ano sa tingin ninyo? Love team ba talaga
sina Vico at Atasha o chismis lang ang ng mga Pasigueño? I-comment nyo yan mamaya. Bago tayo mag-next segment, pindutin mo na yung subscribe button. Kung natuwa ka sa kwento ni Vico, i-like ang video at mag-comment. Sino ang bet mong jowa ni Vico? Si Atasha o iba? At kung gusto mong suportahan ang content natin, magpadala ng supers. Ang bawat supers ay makakatulong para may pagpatuloy natin ang ganitong klaseng usapan. Salamat mga kaibigan. Mula sa politika, lumipat tayo sa showbiz. Kung may love team na laging pinag-uusapan, yan sina Kim Chiu at Paolo Abelino. Pero ngayon, ang usapan ay hindi tungkol sa kanilang chemistry sa screen, kundi sa kanilang birthday greetings. Si Kim nag-birthday noong April 19 at si Paolo noong May 13. Pero bakit parang mas nag-effort si Kim sa birthday greetings kay Paolo kaysa sa ginawa ni Paolo kay Kim? Happy birthday! Chi-Kung, Kim Chiu. Yan lang mga kaibigan, parang text sa group chat na nag-scene zone lang. Samantala si Kim, 4 na Instagram stories, iba-ibang photos at puno ng puso. Ano to, Kim Pao fans? May issue ba? Balikan natin. Si Kim Chiu, 35 years old, batang-bata, ay kilala sa kanyang bubbly personality at hard work sa showbiz. Si Paolo Abelino naman, 37 years old naman, ay ang quintessential heartthrob na nangkailan ang dating. Magkakalaro team sila sa ilang projects. Kaya natural lang na mag-scrutinize ng fans ang bawat galaw nila. Pero, ang tanong, bakit big deal ang birthday greetings na to? Sa isang banda, ang birthday greetings ay parang social currency sa showbiz. Kung ikaw ay close o may chemistry, inaasahan ng fans na magpapakita ka ng effort. Si Kim, true to form, ay nagbigay ng 4 na Instagram stories. May candid shots, may throwback, at may emojis pa. Shows sa screenshots ito yung effort na hinintay ng Kim Pao fans. Pero si Paolo, isang post, generic at parang nagmamadali. Pero teka, fair ba nahusgahan si Paolo? Sa kultura natin, ang mga lalaki minsan ay hindi talaga expressive sa social media. Si Paolo, kilala bilang low-key, ay baka ganun lang talaga siya. Pero sa pananaw ng fans, parang kulang ang puso. Talaga nang baka naman si Paolo sa personal nagpadala ng bouquet at cake kay Kim pero hindi lang na-post. Sa mas malalim na perspektibo, ang isyong ito ay nagpapakita ng dynamics ng fan culture. Ang Kim Pao fans ay invested sa kanilang love team at ang bawat maliit na detalye tulad ng birthday greetings ay nagiging barometer ng kanilang relasyon. Pero hindi ba unfair ito sa dalawang artista? Si Kim at Paolo ay hindi lang love team. Sila ay individual na may sariling buhay at paraan ng pagpapakita ng appreciation. Pero sige, magkwento tayo. Isipin natin, baka naman si Kim habang nagpo-post ng 4 na stories ay nag-iisip, Paolo, sana naman may effort ka rin. At si Paolo habang nagta-type ng happy birthday ay iniisip, tama na to, baka ma-ship kami sa kami masyado. Pero ang cute ng contrast, di ba? Si Kim parang prom queen na laging all out at si Paolo parang cool kid na chill lang kahit may fan base. Pero mga kaibigan, kung ikaw si Kim, ano ang mararamdaman mo? Kung ako si Kim, baka mag-post ako ng 5 stories sa susunod na birthday ni Paolo para ipakita ko na kaya ko pa rin. At alam nyo, ang Kim Pao fans, divided na divided. May nagsasabing, Kim, ingatan mo ang puso mo. At may nagsasabing, hayaan mo si Paolo, ganyan talaga siya. Talagang kaya naman mga kaibigan, ano sa tingin ninyo? Overreacting ba ang fans o talagang kulang ang effort ni Paolo? Comment nyo yan sa baba. Kung natuwa ka sa Kim Pao chika natin, pindutin mo na yung subscribe button. I-like ang video at mag-comment. Team Kim ka ba o Team Paolo? At kung gusto mong suportahan ang content natin, magpadala ng supers. Salamat sa pag-stay mga kaibigan. Next naman natin si Josh Aquino at ang Binay family. Mula sa showbiz, balik tayo sa politika. Okay, mula sa showbiz, balik tayo sa politika, pero may halong pamilya at puso. Si Josh Aquino, anak ni Chris Aquino, ay parang opisyal ng miyembro ng Binay family sa Makati. Sa larawang ito, kasama si Josh sa victory photo ni Nancy Binay na bagong mayor ng Makati. At hindi lang yon, si Josh hawak pa si Ann Binay sa braso at sa iba pang post ni Chris, magkakakbay sila ni Ann at magka-holding hands kay Nancy.
Ano ito, mga kaibigan? Si Josh na anak ng isang Aquino ay parang adopted ng mga Binay. Pero bakit nga ba si Josh ay sa mga Binay nakatira kapag nasa Manila? Ano ang sinasabi nito tungkol sa relasyon ng mga Aquino at Binay? Balikan natin ang konteksto ha. Si Josh Aquino, anak ni Chris Aquino, ay kilala bilang low profile kumpara sa kanyang ina. Si Chris, na kasalukuyang naninirahan sa Tarlac, ay ibinahagi na si Josh mismo ang pumili na kay Ann Binay siya titira kapag nasa Manila. Si Ann Binay, kapatid ni Nancy Binay, ay dating mayor ng Makati. No? Ay hindi, si Nancy naman ay bagong halal ng mayor ng lungsod. Si Abby Binay ang tinutukoy doon. Pero si Ann Binay ay isang kapatid na hindi naman, wala naman sa politika. Sa isang banda, ang closeness ni Josh sa mga Binay ay nakakatuwa. Ipinapakita nito ang tiwala ni Chris sa pamilya Binay na kilala rin sa kanilang political dynasty. Sa Makati, pero sa kabilang banda, hindi ba't may mga political undertones ito? Ang mga Aquino at Binay ay parehong malalaking pangalan sa politika. Si Bam Aquino, pinsan ni Chris, ay kakapanalo lang sa Senate sa 2025 elections na nagpapakita ng muling pagbangon ng Aquino family sa national politics. Ngayon, ang tanong, ano ang implikasyon ng pagiging part ni Josh sa Binay family? Sa isang perspektibo, ito ay personal na desisyon. Si Josh ay mas komportable sa mga Binay kaysa sa iba. Pero sa mas malalim na pananaw, hindi ba ito ay nagpapakita ng strategic alliance? Ang Aquino at Binay families, bagamat hindi laging magkaalyado, ay may shared history ng paglaban sa mga Marcos at Duterte dynasties. Pero sige, magkwento tayo ha. Isipin mo si Josh, habang nasa bahay ng mga Binay ay tinuturuan ni Nancy kung paano magluto ng adobo. At si Ann naman nagbibigay ng life advice. No? Josh, kapag nasa Makati ka, ikaw ang prinsipe natin. At si Chris, si Tarlac, sa Tarlac siguro nagbi-video call. Josh, behave ka dyan ha. Pero ang cute ng dynamics, di ba? Si Josh na anak ng isang Aquino ay parang bridge between two powerful families. At kung sakali sa inauguration ni Nancy, baka si Josh pa ang mag-speech. No? Tita Nancy, congratulations, pero wag mo akong ipapakasal agad ha. Kung natuwa ka sa kwento ni Josh at ng mga Binay, pindutin mo na yung subscribe button, i-like ang video at mag-comment. Ano sa tingin ninyo? Magiging politiko rin ba si Josh balang araw? At kung gusto mong suportahan ang content na ito, magpadala ng supers, ha? Salamat mga kaibigan. At yan mga kaibigan, ang 2 oras hindi, ang ilang mga minuto na chika, politika at puso mula kay Vico Soto na hinintay natin magka-love team, kay Kim Chiu at Paulo Avellino na nagbigay ng birthday greetings na nagpa-trend hanggang kay Josh Aquino na parang bagong miyembro ng Binay family. Talagang puno ng kwento ang episode natin ngayon. Kung nag-enjoy ka, pindutin mo na yung subscribe button, i-like ang video at i-comment ang sagot mo sa tanong natin. Sino ang MVP ng episode na ito? No? Si Vico, Kim, o Josh? At kung gusto mo suportahan ang content natin, magpadala ng supers. Ang bawat supers ay makakatulong para may pagpatuloy natin ang ganitong klaseng usapan. Hanggang sa susunod na episode, mga kaibigan, mag-ingat kayo at huwag kalimutang maging kritikal sa chismis at balita. Paalam!